Shoutouts ni kay Judge Gina na nandito. Let's get lit. Let's get lit. Party. Kay Judge Gina. Let's get lit. Let's get lit. Shoutouts kay Judge Gina. Party. Party. Let's get lit. Judge Gian. Let's get lit. Kay Judge Gina nandyan. Party. Ano na ito? Party. Let's get lit. Alam mo, lakas mo. Let's get Nagbabattle lit. pa tayo. Yung mga round ko, yung i-breakdown mo. Party. Kaya kay Judge Gina, Party. no? Let's get lit. Game! Let's get Di lit. pansin gano'ng mahina kasi sa pista Party. siya sikat. Party. Pag Let's get dyan, lit. Judge Gina. Let's get lit. Instant na react. In the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands in the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands. So what's up mga kumag, I'm back ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Ginan. Okay guys, katatapos lang natin reviewin yung Tonsi versus Cygnus. At I think wala naman dapat pag-usapan dun sa battle na yun kasi kitang-kita naman na kay Cygnus yung battle na yun. At si Tonsi hindi siya nakapag-prepare. 'Di ba? So automatic Cygnus yung battle na yun para sa akin. Hindi na nga ako masyado nagsalita dun sa ano na yun sa review na yun Kaya nabitin ako. Tapusin na natin yung yung apat na battle dito sa bracket A. Since wala namang bracket B na re-reviewin. So ituloy na natin to. Ito yung dulo. Ito yung nasa pinakababang battle sa bracket. Jesu versus Blizzard. So classic to. Classic na battle to kasi pare silang galing sa FRBL. Hindi ko lang sure kung naglaban na sila sa FRBL. So, I'm not sure. Pero, ayun. Tignan natin kung anong klaseng battle ang magaganap dito. So, it's Jesu versus Blizzard. Umpisa na natin to. Blizzard, pedestal 4. Pakinggan na. Game. Bago ako mag-umpisa, meron lang akong tanong ngayong bagong taon. Ano yun? Anong tawag sa daliring marunong maggupit ng buhok? Ano? Eh di Index Salon, right? Five. Ayos yung Index Salon From Jabo. Hindi. From Treb Supreme. Jabo K3 ba? May doon. May Index Salon. Hindi ko na matandaan. Pero yung Treb Supremo, 'di ba? May doon Ayos yun Sana all na po-promote na sasama, no? Nangangati na. Hindi. Kalaban ko si Jesu. Isa sa mga veterano mag-imbento. Binansagan din siyang old god na kung tawagin Jesu Cristo. Ang kanyang favorite na stilo ay magmulti hanggang dulo. Magbabars ng sobrang puro tas umiikot pa yung ulo. Utang ina, ano ba't mo ba ginagawa yan Manirisim ba yan kapatid? De, sinabi niya na sa akin yung rason at doon ko lamang nabatid. Pangarap niya kasing maging rakista. Ang kaso sa halip, pag gumaganyan ka, hindi ka mukhang rakista. Para kang stop to sa jeep. De, ang makaharap ang isang Jesu rin. Real talk, nakaka-pressure rin. Ang kaso si Gago, pag nagbibisyo, madalas mablangko, ang sarap torturin. Oo, kapag may laban, laging palyado, ganyang katanga si Jesu rin. Pero pag usapang gramo, kabisado, puta, ang galing sa measuring. Tangina. Lagi kang natutuyuan ng lalamunan. Pansin nyo, mayat maya, nauuhaw. Kasi pagkatapos niyang humigop, nagiging vampira tong bakulaw. O, tignan nyo kahit gabi, nagsasalamin. Nagkakapobya ka sa ilaw. Pag may nagbe-birthday sa inyo, ikaw nagbo-volunteer mag-ihaw. Ang ina mo, adik. Pero tama na, adik Angel. Mapunta naman tayo sa kanyang mga success. Nakatapos si Jesu ng 4 years and yes, he try his best. Talagang sinipagan niya mag-aral para sa trabaho, marami siyang access. Kaso baliwala din yan lahat kasi nasa requirements yung drug test, adik. Gago. Nasa requirements yung drug test. Sasabihin niyan, kahit wala akong trabaho, marami akong pera. Yabang ang puta. Natural pusher ka Talagang palduan ka kumita.
Pero ang ginagawa ni Pulpol, pag yung negosyo niya matumal benta, andun siya sa Mega Mall, naka-uniform, tapos may hawak na sampagita. Putang ina mo, scammer. Ligalig mo pa bumatil. Palipat-lipat ang puta, nakakahilo. Pag machuchok na, biglang lalakad para yung mga linya maisa ulo. Kumbaga sa termino, si Sara Duterte nakikita ko sa'yo. Kasi kapag wala ka nang maisip, umaalis ka sa pwesto mo. Ha? Unang salang mo, champion agad. Sige! Pag sigawan mo hindot, marami ka pang dapat hakbangan, huwag ka masyadong malikot. Sige, pakinggan muna natin yung mga verso niyang makirot. At bilangin na din natin yung ulo niya kung ilang beses iikot. Game! Okay, dun sa Cygnus Tonsi, may linya si Tonsi dun about dun sa Sara Duterte, no? Tapos ngayon meron ding linya si Blizzard. So hindi ko lang alam kung ano yung naunang battle sa dalawa kasi di ako nakapunta ng live neto. Ang layo kasi neto Paranaque. Diba? Although kaya namang motorin pero ang hassle para sa amin puntahan, so sayang. Gusto ko sana makapanood neto kasi hindi ako nakapanood. So ayun. Hindi ko alam kung anong naunang battle, kung yung Tonsi, Cygnus or ito. Pero pareho silang may Sara Duterte na na reference. Tapos yung mga angulo na ginamit ni Blizzard, sabihin nating effective pero kulang sa diin, kulang sa bigat. So ayun lang. Okay naman Okay naman yung performance ni Blizzard. Typical na Blizzard, yung Blizzard na nakilala natin, yung Blizzard na napapanood natin, nare-review natin. Ayun, yun. Normal na Blizzard. So, nag-aantay pa rin ako na mabasag ni Blizzard yung or ma-break niya yung performance niya against Killua. Yun. So, Blizz, alam ko, or, di ko pala alam. Di ko alam kung mapanood mo to. Pero tangina, yun yung best version ni Blizzard para sa akin, yung laban niya kay Killua. Kasi para sa akin, it's Killua it's Blizzard ang panalo dun Kaya yun pa rin yung hinahanap kong, yun pa rin yung basis ko kapag pinapanood ko si Blizzard. Inaantay ko na sana mas malakas na performance yung ibigay ni Blizzard, yung mas malakas dun sa performance niya against Killua. Yun yung hinahanap ko So sa ngayon, okay yung performance niya, pero I think hindi pa rin yun enough para malagpasan niya yung basis ko na performance niya. So, medyo nakulangan ako sa DN, sa punto, sa pinaka-punchline, sa haymakers, sa sulat din. Medyo nakulangan ako doon. So, Jesu, pakinggan natin. Si Jesu parang katatapos lang yun sa 1-up 6 diba? Nalaglag siya kay Xerxes Tama ba? O, tama kay Xerxes. Sas ngayon, tournament ulit. Yo! Bago ko i-body bag at pahirapan tong rapper sa sakit, gusto ko lang sabihin, Blizzard, na mukha kang oil pastel na gamit. Game! Kalaban ko si Blizzard! Yung nag-iisa at bukod tanging paiba-iba yung kulay ng damit. Pag yung damit niya kulay orange, iteterno niya yan sa pants na kulay violet. Isang dakilang alamat na may agimat ang balat. Sobrang lupit niyan, Brad. Lahat ng kulay sa rainbow nasa damitan niya lahat. Di naman sa pinapakilaman ko yung pormahan mo, Repa. Kaso pag paiba-iba yung kulay ng suot mo, gago, mukha kang ruleta. Buti sana kung maputi ka. Ang kaso, sunog ka loko. Tignan mo nga itsura mo, mukha kang durog na Oreo. Sa video, mukha kang mikrobyo madalas. Negrong demonyo, Pilipinong satanas. Sa picture, di ka kita kahit todo na yung flash. Siguro anak ka ni Mr. Popo sa labas. Mr. Popo sa Dragon Ball. Pride ka? Tarantado, wag ka nang umasa.
Di mo kamukha si Pacquiao, mas kamukha mo yung mga pasa niya. Ayos. Pero kahit ganito to, tuwang-tuwa dito yung asawa ni M-Site. Kahit kutis, sigbin siya. Wala lang. Gumagawa kasi yun ng Graham Bar. Akala cookies and cream ka. Andungis mo sa litrato para ang bulik o engkanto. Kulay putik na takot sa tubig, mas madumi ka pa sa food trip ng Indiano. Tapos sumali ka ng pedestal. Mag-champion ba ang iyong hangarin? Wala kang maluloko dito, hangal. Yung intention mo, basa na namin. Na kaya ka nagpalista, tol, di dahil sa may bala kang agawin. Alam mo kasi maraming nakamotor, sisingilin mo kami sa parking. Sisingil. Isa kang oportunistang negro sa liga. Kaya malabo ka, bossing, magkampiyon. Kilala kita, pag lasing na kami mamaya, kukunin mo yung mga deposit ng stalyon. Tapos baba sa hagdanan, walang pansinan. Yan yung gawain niya sa battle. Rekta tindahan, mabilisan. Bibiling rugby tsaka camel. Ina, marami pa akong dalang kakeng, kuya. Numanda ka ng mabadibag ngayon, kita pepektosan. Makinarya mo dala tanga, walang epekto yan. Kapag ako nagwawala, gagamit ka ng Hesuyam. Pagtapos kong ipahiya sa iba't ibang pamamaraan, ewan ko kung makaraos galing, pa oh. Tangina. Bilang durog, pamihadong sunog, yung kinalabasan halos abo. Sabi ni M-Site, 36 lines lang. Pakialam ko sa kanya, bastos ako. Sinobrahan ko ng dalawa yung 36 para 38 na yung bahalang tumapos sa'yo. Putang ina. Galing! Ang galing nun. Siya ba yung nasa semis ngayon? Teka lang ha. Jesu. Siya nga ang nasa semis. It's Jabo versus Jesu. Puta. Anong klaseng semis ang mangyayari dyan? Whew! Real talk, ang lakas ni Jesu dito. Well prepared. Ito yung mga preparasyon dapat, diba? Ito yung dapat na preparasyon sa isang tournament. Tangin na, props doon, Jesu. Ang lakas mo doon. Well-rounded yun. Actually hindi nga masyadong well-rounded eh. More on comedy nga yung pinakita ni Jesu eh, di ba? Pero may mga seryosong punto pa rin naman. And yun eh, actually sa performance pala ang ganda, ang linis, di ba? Although may linya si Blizzard about dun sa ikot ng ulo. Although yes, andun nakita natin yon, pero hindi siya hindi siya naka-apekto eh. 'Di ba? Sometimes kasi pag may ganung angulo yung isang MC sa isang MC, mawawala ng epekto or hihina yung effectivity. Pero kay Jesu wala eh. Hindi siya nagpadaig dun sa linya na yon. Ginawa niya yung performance niya as is at ayun, nakatulong. Hindi siya na-distract sa mga verses na yon. Hindi nga siya nag-rebut actually. 'Di ba? Solido na solido na round yon para kay Jesu. Kahit tignan mo siya per categories, makikita mo na Jesu pa rin talaga. Sa performance, sa sulat, sa angulo, lahat eh. 'Di ba? Jesu 'yon. So, it's Jesu 10-7. Round 2. Congrats, boy. Congrats. Bumati lang naman ako para yung mag-champion, di ko naman talaga hangarin. Bumati lang ako kasi may libreng pagkain. I love barbecue. Sabi niya kay Dykes, pinakakuya sa letra. Laging nangunguna sa gera. Kaya maraming muta, uban at luga sa tenga. Tunghayan sa pagbabalik na scene of the crime operative. Ina-idol mo ba si Gas Abelgas? Pwede mo namang aminin
Brad, alam naming gumagaling ka kahit hindi mo sabihin. Kaya nga pinupuna mo yung motos na magkakatunog, di ba? Para lamang mapansin. Palibasa ikaw walang katulad kasi yung boses mo pang crime scene. Sino ang tunay na salari? At ang baka hilig mo mag-spit ng pagganito, kakaumay, Brad. Siya daw yung tipo ng MC, dapat binibigyan ng award. Kasi yung estilo niya daw unique, kaya tingin sa sarili sobrang smart. Gago yung delivery mo ang cringe, para ang sasakyang ayaw mag-start. Tangina. Ayaw! Tangina, ayaw mag-start. Pero nung laban mo kay Choi Pax, nakuha mo yung respeto ko't papugay. Oo, yung pagkapanalo niya ay first time kasi matagal-tagal niya yung hinintay. Oo, nabaon si Choi sa hukay gamit yung mga linya niyang kaumay. Pero kahit nakamit mo yung tagumpay, kamukha mo pa rin yung amo niyang si Ai Ai. Tangina mo, babalo. Dapat mo na malaman. De, joke lang. Ay, joke lang. Dapat mo na malaman. Di ba sanggang dikit kayo ni MJC? Oh my! Gagi. Pati sa bisyo magkabanding. Kada event nililibre siya ng siomay kasi friends sila at wala yung something. Pero sa hindi inaasahan, may isa akong bagay na napansin na kapag hindi kayo magkasama, lagi kang kumakain sa Chowking. Tangina mo, traidor! Binigay niya lahat ng gusto mo, pero nagawa mo siyang bastusin. Biruin mo, di lang pagkain, pati pamasahe mo, sinasagot din. Kahit di kayo magkaano-ano, kinargo niya ang iyong mga gastusin. Pinagkakakitaan niya yung siomay, parang si Marvin Agustin. Tangina mo! No! Gumagawa to ng national ID. Oh, para sa gumagawa to ng national ID. Kahit di halata, that's true. Oh, nagseserbisyo sa murang halaga. Para sa akin, it's a nice move. Pero nung nagpa-send kami ng proof, doon namin nalaman na scam, dude. Kaya pala budget friendly kasi yung ID gawa sa plywood. Di naman ako tutol dyan sa trip mo. Kasi kung tutusin, gusto nga kita tulungan. Pero nung sinabi mo 10 lang mabibigyan, doon ko na-realize na isa yung kabalastugan. O yung serbisyo nito, limitado, 10 katao lang kailangan. 10 slots lang po tayo guys, mura lang. Ano yan, paluwagan? Na gumagawa ka ng ID pero wala kang ID. Ayos ka nga, hoy. Meron naman siyang ID, kaso picture lang. Yan ang pinaglalaban ni Abnoy. Pues saka mo ko yabangan pag meron ka ng actual. Masyado kang maoy. Tangina kasing ID yan sa cellphone lang. Sino kasi siya, boy? Kaya mo na, matatalo din naman ako. Yo, pag nakita niyo daw yung batang Jesu, aalagaan niya ng gusto. Mamahalin niya ng todo at paglaki, di na daw magkakaroon ng bisyo. O, seryoso ka, iho? Wala kang maluloko-loko. Ang gawin mo, pag nagkita kayo, imbitahan mo sa bahay. Tapos sabay kayong manood ng Soko. Okay, so kulang pa rin. Beaten pa rin yun. Sayang yun kasi tournament to eh. 'Di ba? So syempre we're expecting na pandikdikan yung mga dala nila. So para sa akin sa 4 na na-review kong battle, I think yung Jabo, Supremo, tsaka Jesu, sila yung may mga mabibigat na baon ngayong pedestal. Sayang lang, feeling ko mas mabibigat yung kabila eh. Kasi meron dong Rayload eh. May Mickey dito no. Tapos may R-Zone doon, di ba? Tapos meron pa diyang Vincent, may Nathan, meron pang Nego G, di ba? Feeling ko mas mabigat yung kabila eh. Pero sayang, hindi natin ma-review. Okay, pero ayan. Round 2 ni Jesu. Wala akong masyadong sabihin sa round 2 ni Blizzard kasi same eh. 1 and 2 ni Blizzard halos magkaparehas ng approach. Kulang. Hindi ko alam kung ano nangyari kay Blizzard pero inahanap ko yung Blizzard na lumaban kay Kiluwe. Ganun talaga na Blizzard. Pero wala. Angas! Nakakabigla! Kala mo talaga di nilalabas yung ulo pag nasa jeep siya. May ganun ding, okay. Sinabihan na itong maasim yung mga PMC ng Motus. Feeling perfect yung antas.
Maasim ka rin naman ah. Kaamoy mo yung helmet ng angkas. Kung makasabi ng maasim, siya pa talaga namumuna pagdating sa hygiene. Pagpasok mo nga, nagreklamo yung bouncer eh. Nung nakalayo ka na par, sabi ng bouncer, rapper ba talaga yon? Ba't amoy kalakal? Pansin mo ba, Blizzard? Pamilya mo, magulang mo, asawa mo, sa tuwing birthday ng anak mo, gusto nila muna mawala ka. Ang dahilan, walang bisita yung anak mo, walang batang sumasama, pati mga magulang di pumapayag. Puta, ang lala na. Ayaw maki-birthday ng ibang magulang, akala nangunguha ka ng bata. Kaya naman, sa tuwing birthday ng anak neto, yung emosyon ni brother magkahalo. Para di siya makita ng bisita, andun siya sa dryer, nagtatago. Napihit yung timer. Napihit yung timer. Ang lala nun, pangako. Ganito ka itim, sabay na dryer, puta, parang ang halo. Ganito ka itim, sabay na dryer, puta, parang ang halo. Pero seryoso, di ka makakaabot ng final sard. Kasi wala kang maangas na linya. Kamukha mo yung nag-viral na guard na nagpaalis dun sa nagsasampagita. Patak pa palagi pag pumupuntang event. Nahahalata ko kanina. Pero malabo ka mag-positive sa drug test kasi masyado kang niga, Blizzard. Masyado kang niga, okay. Alam nyo ba ano nangyayari pagkatapos ni Ogag mag-drugs? Andon yan sa kalye, tamang floor wax ng humps. Gago. Kung napapansin mo, kanina pa kita inuulul-ulul sa mga tao. Pero ginaya ko lang estilo mo, sa paraan na mas nakakagago. Pero kung tingin mo, hanggang dun lang tayo, tanga, merong madadamay. Real talk! Ang pangit ng anak mo, manang-mana sa nanay, yung anak mong si Saya. Parang bunga ng karma. Ang malas, nagmana pa sa itsura ng mama. Gago. Pangit na nga, pangit pa din yung nakatuluyang asawa. Yung asawa mo parang source ng bato na kinukunan ni Darna. Mandamay lang ba intensyon ko? Kahit di ko yan gawin, kaya kong kumuha ng panalo. Gusto ko lang talaga igante yung mga dinamay mo ring tao. Yung nananahimik na tatay ni Marichu, tito ni Hespero, at iba mo pang tinarantado. Ikaw na una gumawa ng bagay na to, Blizzard. Wala kang karapatan magreklamo. Woo! Linis, no? Inang Jeso to. Sayang, hindi siya nakalusot kay Cerces, no? Maganda sana yun. Vicente Jesu, no? Style Clash. Style Clash yun, no? Si Vicente nga nandun sa, baba, nanonood. Okay. Magkaiba sila ng sulat, eh. Di ba? Magkaiba sila ng estilo. At para sa akin, hindi siya totally kaiba eh. Halos basta halos magkamukha yung nila, yung sulat nila. May mga jokes, may mga punto. Ang pinagkaiba lang, mas effective si Jesu, mas madiin siya mag-deliver, mas aggressive siya. So doon siya lumalamang, 'di ba? Kasi sabihin natin yung sulat ni Jesu ngayon, ipaspit mo yan kay Blizzard. Sa ganong performance niya, possible hindi rin yun magiging solido yun eh. Then, yung sulat naman ni Blizzard, ipa-spit mo kay Jesu, mas pa rin yun. Magiging effective pa rin yun at some point. Kasi,
minsan nasa delivery talaga. Delivery minsan nagdadala. And tingnan nyo naman kung paano i-deliver ni Jesu yung mga verses niya papunta kay Blizzard. 'Di ba? Set up pa lang, alam mong may kalalagyan na si may kalalagyan na yung pinaka punchline Kaya ang galing lang nun para sa akin. So ayun, props kasi malinis niyang naitawid yun. At slow start man si Jesu, pero sa tingin ko malinaw pa rin, nasa kanya to. Diba? Jesu yun, men. Mas malinis, mas malinaw, mas maganda yung construction ng sulat, yung performance ni Jesu sobrang sobrang casual lang, 'di ba? So, yung kay Blizzard, performance niya dito para sa akin hindi siya pang tournament. Parang pang non-tournament lang, pang undercard lang. Ganun ko lang nakikita yung performance ni Blizzard. Pero kaya nga nasabi ko, waiting ako sa Blizzard na lumaban kay Killua. Ganong Blizzard yung inaantay ko. Okay? So, ayun. Speaking of Blizzard, uploaded pala yung battle niya kay Marichu, no? Sa flip top. Saka natin panoorin yan. Okay? Nakafocus tayo sa tournaments ngayon. And, yan. Okay. Blizzard tayo, round 3. Round 2. First round and second round, Jesu yun. 10-9. So, 19 points. Then, kay Blizzard naman, 7-7. So, that's 19-14. Kahit talo, gaganti ko anak ko. Yo! Pinunan mo pa yung anak kong si Saya. Kumakbanla itong punggok. Tangina, yung girlfriend mo, aanakan ko, tas papangalanan ko ng lungkot. Tangina mo, Gago ka. Sige, panalo yan. Hindi. Okay lang. Kakain na ako, nagugutom na ako. Yo, bakit ka nga ba nakapasok sa Motus? Wala ka namang labang kumatok. Biruin mo, ikaw yung maswerteng nakuha sa dinami-rami ng kalahok. Pero nung nireview ko mga laban mo, doon ko lang nalaman yung sagot. Nag-wordplay ka pala ng ansakit pre, no? Ayun, automatic, pasok. Putang ina. May pumatok din tong linya, lately ko lang napanood. Yung alaksan daw, gamot sa hepa. Putang ina neto, nakakayamot. Tapos sasabihin mo, ikaw si Jesus. Dapat talaga dito pinapadampot. Ba't ka namin paniniwalaan? Nagre-reseta ka ng maling gamot. Lumakas daw yung top tier dahil sa kanya. Ganyang kahambol tong putang ina. Brad, alam naman naming magaling ka, hindi mo na kailangan magbida. Bakit ba paulit-ulit ka? Ang dami-dami na sa'yo naiirita. Kakaganyan mo nga ayop ka, yung top tier, puro na abnormal na tier Ang ina ka, bumabatil to sa ibang liga. Di ka tumutupad sa pangako. Kahit pa yung liga, sobrang layo, dumadayo siya saan man dako. Makakabatil nga sana to sa Bicol Pero kinancel lang ni Paulo. Paano nung binigyan siya ng palara? Reply ba naman niya? Yan, nagbago na ako. Tangina mo, guilty yarn. Nagmamariwana kayo ni Critical sa FRBL. Gago. Real talk, hindi yung chismis. Kaya kada event, mga nakasaglas, kala mo mga karakter sa Matrix. Gago. Nakita ko sila doon, nag-aabutan. Parehas pa silang naka-Ednis. Tangina, nakakagulat yung palitan, parang Luka at Davis. Pinagbuksan kayo ng pintuan, pero yan ang binigay niyong kapalit. Kaya sabi sa akin ni Rayan, bigyan kita ng libingan. Pues boss, ako na bahala maghatid. Kasi kahit nasa flood tayo magtagpo, kaya kitang patayin sa battlefield. O pagdating sa Bahamas, shooter ako para si Buddy Hield. Kasi yung multi mo, nahuli ko Hindi ako magmumulti, timang! Kung required sa isang rapper, marunong magmulti, pues sapat na sa akin maging kupal lang. Standing neto sa Motus 1-2, fuck! Tapos sinayabang pa yung multi, ganun ba? Marami ka lang kayang itugma, pero isa lang ang kaya mong itumba. Bano! Magaling ka mag-multi, tol. Sa ganyang style ka naging proud. Pues wala akong paki sa multi mo, yung 1 syllable ko, pang pound for pound. Oo, multi versus 1 syllable. Tingnan natin kung sino makakapag second round. At tandaan mo yung estilo ko, aprobado ni Insight, cause there's only 1 syllable that you can pound. Okay, yun yung pinakamalakas na round ni Blizzard sa battle na to. Pero sa tingin ko kung i-compare ko yung round 3 ni Blizzard, which is ito yung strongest round niya, kung i-versus ko yan sa round 2 ni Jesu na so far ayun yung pinaka possible
na tumapat talaga kasi yun yung hindi pwede yung round 1 ni Jesu kasi para saan solido yung round 1 ni Jesu and hindi talaga parang maiiwan yung round 3 ni Blizzard doon. So it's either round 2 ni Jesu versus Blizzard, round 3 ni Blizzard. Possible pang dikit Ganon kalakas yung round 3 ni Blizzard. Pero yung katapat ng round 3 ni Blizzard paparating pa lang. Kaya pakinggan natin to. Pero para sa akin, ayun solido na round 3 yun. Ang ganda nung kaya niya, 'di ba? So sabi ko sa inyo, kaya ni Blizzard umatake ng ganito. Nakakapagtaka lang na yung 1 and 2 niya medyo matamlay. Tapos pagdating sa round 3, nagkaroon ng DN. So, 'di ba? Parang late ano bang right term doon? Hindi ko maalala kung ano yung right term. Basta parang huling bumansi na si Blizzard After 2 games, round 3 na siya bumuhos. Parang di ba? So sayang kasi possible talaga na dumikit yung battle kung ganito kalakas yung mga baon ni Blizzard sa 1, 2, and 3. Para sa akin. Round 3 Jesu, pakinggan natin. Game! Angas, no? Pag nagrarap siya, lakas boses, laki mata, parang mangangagat na. Gigil na gigil kung bumanat, ang daming alam. Tarantado, wala kang TF dito hanggang pagkain ka lang. Pero yung tugmaan, tunog artist badang. Yung mga gantong mantis, halatang amoy pawis na nagpa-practice sa drum. Yung mga gantong mantis, halatang amoy pawis na nagpa-practice sa drum. Sabi niya, siya daw si Jack Roberto. Ginagawa mo ba kami ditong bobo? Jack Roberto. Ulul, Kopi Kingston, hindi mo kami maloloko. Hindi ko kilala yun. Okay lang naman magpiling gwapo. Jack Roberto, tanggap ko yung nakakadiring banat. Ang akin lang, kung tingin mo gwapo ka, ibulong mo lang, walang makakarinig dapat. Tapos dalasan ang ligo. Para di ka kagad mangati. Para hindi amoy barako yung hininga mo, medyo bawas sa kape. Kasi nga, gwapo ka, di ba? Gwapo ka, di ba? At dahil maangas ka kasi, para naman medyo bagay, magpundar ka sa bahay, tawas malaki. Blizzard, 2025 na tayo. Magmulti ka naman, lugi kami sa'yo. Huwag mo nang itugma yung Lennox sa kilig to the bone, spooky ng ina mo. At least 2 syllables man lang para di ganong kapos. Hindi yung isusulat mo na agad basta maitugma mo lang yung dulo patos. Ano yon, bars lang, wag na multi? Aba ayos ka, boss. Baka pag ako gumawa niyan, mabuhay na lang ulit si Francis M. Di pa tayo tapos. Tanginan to. Hilig sumali sa tournament pero yung tugmaan pampreso. Tapos sasabihin mo di ka nahirapan. Talagang di ka mahihirapan kung di ka dumaan sa tamang proseso. Kami dito, makabuo lang ng multi kami, walang pake kung gagabihin. Mapuyat man sa sulatan ay ayos lang para maidiin. Pinagsisikapan yung tugma. Lahat dadaigin, papanisin, kada event, mamaniin. Tapos pagdating dito, yung Lennox sa kilig to the bones mo lang yung papansinin, lugi. Konsinti kasi dito sa Motus, kaya natuto magbida. Tapos mukha ka pang clown, Totoy Brown, kaya natutuwa sila. Maging clown ka man, di na uubra yan, ngayong akunaan ng gisa, ganyan yung clown
Pag di mo pa alam yung magic nila, nakakatuwa sa umpisa, di ba? Kabisado ko laro mo dito kahit ituring mo akong dayo. Crowd favorite ka kasi kaya kahit di ka magmulti, wala yang kaso. Tuwang-tuwa sila sa'yo. Malakas yung hatak mo sa tao. Pero alam na matalinong mga hurado kung sino yung dapat na manalo. Jesu yun, malinaw. Wala namang hindi naman siya debatable. Hindi debatable na battle to, 'di ba? Jesu yun all the way. Strongest round ni Blizzard, round 3, bibigyan ko ng 8 yun. So 7-7-8. Si Jesu 10-9-9. Pinakamalakas ni Jesu yung round 1. Then pagdating sa rounds 2 and 3, para sa akin magkaparehas na lang yun, magkapantay. Kung ano yung komento ko sa round 2 ni Jesu, yun din yung magiging komento ko sa round 3 niya. Pero iba yung komento ko sa round 1 niya. Solido talaga yun. Buong buo talaga yun. Ang ganda ng performance yun. Pero pagdating sa round 2, bumaba ng konti. Then pagdating sa round 3, so syempre, kailangan niyang i-redeem yung sarili niya. Kailangan niyang higitan yung performance sa round 2 para bumalik dun sa performance sa round 1. Pero unfortunately para sa akin, hindi umabot yung buong round 3 ni Jesu para tapatan yung round 1 niya. So sa tingin ko bitin, kulang lang ng konti. And then kay Blizzard naman 1 and 2, matamlay, slow start, hindi tumatama. Pagdating sa round 3, yun yung solido. Maganda yung pagkakuha niya ng momentum through his rebuttals. Then pagdating sa sulat, ayan, pumasok talaga. So ayun. So sabi ko kasi sa inyo, kaya ni Blizzard maging mas technical, kaya ni Blizzard ng mas madiin. Pero I don't know bakit ganito lang yung handa niya sa 1 and 2. Diba? So ayun, unfortunately, I'll go with Jesu dito. No. Fortunately, I'll go with Jesu. Sayang kay Blizzard. Okay. So ayun, Jesu, and that's 28 to 22. All 3 rounds Jesu. Battle League sa pagpapay 2.0 kaya yun. Pero ang boto ng Hurado ang mag-a-advance sa tournament 5-0, mag-ingay para kay Jesu. Yo, shoutout sa lahat ng mga tropang kasama ko dyan, mga tropang Mabini, tropang Ubas, at sa lahat ng tropa, yeah. Yun, shoutout sa Koshiwer, Safe House, asawa ko, Saira, anak ko, Saya Nene, sa mga katrabaho ko, Jeric ng Tondo, Sir Daniel Santa Ana, Sir Edwin Abinoha, John Victor Sweets Volante, sa anak ni Matthew, si Mikey Ryzen R. De Leon, kay Renetsky, ma'am, kay Jack at Dexon sa Zamboanga, tsaka sa Index Salon. Yes, pero ako makita naman all 3 rounds lamang talaga si Jesu. Yes. Feel ko rin naman ramdam ni Blizzard na lamang talaga si Jesu, kaya nababawasan yung yung gigil niya sa mga lines niya, yung aura niya ay nawawala. Parang sinusuko niya rin talaga kahit ini-speed niya pa rin yung malay niya. So all 3 rounds Jesu. Yo, Antonym, Safe House, Bandila Clothing. Ang boto ko round 1 binigay ko kay Jesu, round 2 binigay ko rin kay Jesu, tapos round 3 binigay ko kay Blizzard. So yun, Jesu. Islam. Binoto ko nga pala binoto ko si Jesu. Ay, hindi naman boto ni Katana. Nakinig lang ako sa kanya. Ayun, round 1, 2, siguro pinaka 3 yung pinakadikit. Pero nagmukha rin rebat yung ni Jesu. Yeah. Tapos kay Blizzard, Jesu. Ayun. Binoto ko si Jesu. Mas kompleto siya, may multi, may bars, nagseseryoso din siya both sa jokes. Tapos mas pag sa joke naman, yun yung naging laban niya, joke versus joke. Mas effective pa rin si Jesu para sa akin. Pero round 3 nakuha ni Blizzard, dun gumanda yung round niya. Kung ganun yung naging round 1 at 2 niya, didikit pa may palag. Oo nga eh. Jesu. Yo, Slack One. Sabi ko sa inyo eh. Umpisa pa lang talaga nakita ko na yung ganda ng mga bara ni Blizzard. Yung jokes, yung pagpasok ng iba't ibang klase niya ng kakain ko yan. Si Jesu okay naman. 1, 2, 3. Lalo na ng round 3 talagang bumulusok na dun siya si Blizzard. So, binoto ko si Jesu.
1-2 kay Jesu. Tapos round 3 kay Blizzard. Okay. 'Di ba? So halos ano, same ng vote. Round 3 talaga pinakamalakas ni Blizzard. Ang lakas niya talaga doon. So sabi nga ni 7K, kung yung round 3 ni Blizzard is katulad ng 1 and 2, possible dumikit pa talaga eh. So yun yung sinasabi ko sa inyo, yun yung pinupunto ko na kaya ni Blizzard magdikit-dikit or gumawa ng ganong mga linya eh, na effective. Kaya niyang bumutas eh, kaya niyang gumawa ng angulo, kaya niyang gumawa ng mga punchline, 'di ba? Kaya nga nagtaka ako bakit ganun lang yung 1 and 2 niya eh, 'di ba? Pero yun, it is what it is. What's done is done. Jesu yun all the way, and same sa mga hatol ng mga judges. Yung iba nga binigay pa kay Blizzard yung round 3 eh. Pero para sa akin, malaki na kasi yung naging lamang ni Jesu doon. So I think kahit naging, sabi ko nga, strongest round ni Blizzard yun, pero kahit strongest round niya yun, malaki na yung napondo ni Blizzard. Kaya para sa akin, Blizzard pa rin. Ay, ano pa rin yun? Jesu pa rin yun. Sorry. Magkabaliktad. Ano pa rin yun? Jesu pa rin yun. So, ayun. Yun lang. All 3 rounds, Jesu. Para sa akin. So, yun. Kompleto na natin yung bracket A. Since walang bracket B, proceed tayo sa 2013 Isa Buhay Tournament. Let's go! So, kita tayo sa next na review mga kumag. Peace out.